Samantala, balikan natin ang detalye kay Mean Corvera mula sa Senado. Mean? Pinagpatuloy ngayon ng Senado ang investigasyon sa mga anmalang kinasasangkutan umano ni Vice President Jajamar Binay. Ayon kay Senador Antonio Trillanes, idedetalye ng mga testigo ngayong umaga ang mahigit 1 bilyong kontrata kada taon sa Information Technology, Janitorial at Security Services na umano'y nakuha ng pamilya Binay sa Makati City. Kasama sa ilalantad ang mga ebidensya na aabot sa 400 milyong piso ang nakukuhang kickback ni Binay sa mga kontrata. Sa kasalukuyan, humaharap ngayon sa pagdinig si Ryan Barcelo, ang officer in charge ng Makati Social Welfare Department. Pinabulaanan nito ang naunang aligasyon ng mga opisyal ng Makati na may mga ghost beneficiaries sa mga senior citizens. Sabi ni Barcelo, mali daw ang ginawang methodology ng mga nag-house-to-house validation sa mga senior citizens. Batay daw kasi sa ginawa ng mga opisyal, nag-house-to-house, pero ang ginawa raw, tinanong kung nasaan ang mga senior citizens at kapag wala ito sa bahay ay minamarkahan na ng X. Sabi ni Barcelo, hindi pa ito maituturing na ghost beneficiaries dahil hindi naman madali ang proseso sa pagtatanggal sa listahan ng mga benepisyaryo sa Makati City. Sa batay daw kasi sa kalakaran ng Social Department, bago matanggal sa listahan ay kailangan mag-conduct muna ng collateral interview sa mga kamag-anak at kapitbahay ng sinumang senior citizen. Kapag na-validate na daw ang report at nakumpirma nila na namatay o wala na, lumipat na ng bahay ang isang senior citizen o kung nakasecure na daw sila ng death certificate, ay i-report muna ito sa mga opisyal ng barangay at ang barangay ang magpapatunay kung kailangan na itong tanggalin sa listahan pati na yung paglipat ng bahay ng isang senior citizen. Yan muna ang sitwasyon mula sa Senado para sa Eagle News. Mean Corvera, IM1 Big